Kamusta mga kasubaybay? Ating ipagpapatuloy ang mga nagaganap sa Apokalipsis ni Juan. Disclaimer lamang po, sa aking pagtalakay, ito ay maaaring tama o maaaring mali. Malaya ang sinuman na maniwala o hindi, at pwede rin naman ang sinuman ay magtuwid o magsabi na mali. Pero bibigyan ko lamang kayo ng isipin. Ito ay aking babasahin lamang mula sa aklat ng Apokalipsis. Ang ikapitong tatak ay ang pitong trumpeta na maaaring kasabay nito simultaneously ay ang pitong mangkok. Ating ipagpapatuloy ang pagbabasa. Ang ikapitong tatak. Ano ba ang mga magaganap sa ikapitong trumpeta at pitong mangkok? Ating basahin ang Apokalipsis Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 7. At nang buksan niya ang ikapitong tatak, ay nagkaroon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras. At nakita ko ang pitong anghel na nangatayo sa harapan ng Diyos, at sila'y binigyan ng pitong pakakak. At dumating ang ibang anghel at tumayo sa harap ng dambana na may hawak na isang gintong pangsuog ng kamangyan. At binigyan siya ng maraming kamangyan upang idagdag ito sa mga panalangin ng lahat ng mga banal sa ibabaw ng dambanang ginto na nasa harapan ng luklukan. At ang usok ng kamangyan, kalakip ng mga panalangin ng mga banal, ay napailang lang mula sa kamay ng anghel sa harapan ng Diyos. At kinuha ng anghel ang pangsuog ng kamangyan at pinuno niya ng apoy ng dambana at itinapon sa lupa, at nagkaroon ng mga kulog at mga tinig at mga kidlat at ng isang lindol. At ang pitong anghel na may pitong pakakak ay nagsihanda upang magsiihip. At kung babasahin naman natin ang Apokalipsis Kapitulo 15, versikulo 1, na maaaring ito ay simultaneously na nagaganap. At nakita ko ang ibang tanda sa langit, dakila at kagilagilalas, pitong anghel na may pitong salot na siyang mga panghuli, sapagkat sa mga yaoy magaganap ang kagalitan ng Diyos. At nakita ko ang gaya ng isang dagat na bubog na may halong apoy, at yaon nangagtagumpay sa hayop at sa kanyang larawan, at sa bilab ng kanyang pangalan, ay nakatayo sa tabi ng dagat na bubog na may mga alpa ng Diyos. Ang sinasabi na isang dagat na may bubog, isinasalarawan na ang tubig o dagat ay ang mga karamihang tao na naligtas. Ang mga taong ito ay naligtas katabi ng mga nagtagumpay sa hayop na yun ang mga kapatid ni Kristo. Ang dagat o ang mga tao ay ang mga gumawa ng mabuti sa mga kapatid ni Kristo. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginawa." Ito ay ang tatlong grupo na ating natalakay noong una. Ang apoy ay ang salita ng Diyos. Hindi baga ang aking salita ay parang apoy? At yung mga kapatid ni Kristo na yaong nangagtagumpay sa hayop, sa larawan ng hayop, at sa bilang ng pangalan ng hayop, na yun nga ang 666. At dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Sa pagpapatuloy, at inaawit nila ang awit ni Moises na alipin ng Diyos at ang awit ng kordero
na sinasabi, "Mga dakila at kagilagilalas ang iyong mga gawa, o Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Matuwid at tunay ang iyong mga daan, ikaw na hari ng mga bansa. Sinong hindi matatakot, o Panginoon, at luluwalhatiin ang iyong pangalan? Sapagkat ikaw lamang ang banal, sapagkat ang lahat ng mga bansa ay darating at magsisamba sa harapan mo, sapagkat ang iyong mga matuwid na gawa ay nangahayag." At pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at ang santuaryo ng tabernakulo ng patutuo sa langit ay nabuksan. At ang santuaryo ay nagsilabas ang 7 anghel na may 7 salot na nararamtan ng mahalagang bato, tunay at makintab, at nangagbibigkisan ng gintong pamigkis ang kanilang mga dibdib. At isa sa 4 na nilalang na buhay ay nagbigay sa 7 anghel ng 7 bangkok na ginto na puno ng kagalitan ng Diyos na siyang nabubuhay magpakailan-kailanman. Maaari nang ibinigay sa 7 anghel ay ang mga 7 mangkok na may laman ng kamangyan na binabanggit sa Apokalipsis 8:3, at binigyan siya ng maraming kamangyan upang idagdag ito sa mga panalangin ng lahat ng mga banal sa ibabaw ng damba ng ginto. At sa ating pagpapatuloy, sa Apokalipsis 15 versikulo 8, "At napuno ng usok ang santuaryo mula sa kaluwalhatian ng Diyos at sa kanyang kapangyarihan, at sino man ay hindi nakapasok sa santuaryo hanggang sa matapos ang 7 salot ng 7 anghel." At napuno ng usok na sinasabi din sa Apokalipsis 8:4, "At ang usok ng kamangyan, kalakip ng mga panalangin ng mga banal, ay napailang lang mula sa kamay ng anghel sa harapan ng Diyos." Kaya't sa pagpapatuloy dito sa Apokalipsis 16:1, "At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa santuaryo na nagsasabi sa 7 anghel, 'Umayo kayo at ibuhos ninyo ang 7 mangkok ng kagalitan ng Diyos sa lupa.'" Ito ang mga naganap simultaneously bago ang unang pag-ihip ng pakakak at bago ibuhos naman ang unang mangkok.